May kaibigan kang agent ng insurance. Lumapit siya sa'yo isang araw at sinabi niya, mag-invest ka ng 10,000 pesos ngayon, tapos 1,000 pesos lang buwan-buwan. Pagdating ng 10 years, may 198,000 pesos ka na. Inisip mo, insurance yan, so kapag hindi ka namatay, mawawala yon. Pero hindi. Ito ay Pag-ibig MP2. Government program to. At yung 198,000 pesos, totoo yan. At ikaw ang may hawak niyan, hindi ang insurance company. Para sa mga bago sa channel, ang Pag-ibig MP2 ay isang voluntary savings program ng gobyerno. Hindi ito mandatory. Ikaw ang magde-decide kung magjo-join ka. At ang pinakamagandang part, ang kita mo dito, tax-free. Walang bawas. Lahat para sa'yo. Ang dividend rate ngayon para sa 2025 ay 7.12%. Pinakamataas sa kasaysayan ng programa. Ngayon, may isang bagay tungkol sa MP2 na hindi alam ng karamihan, kahit yung mga naka-enroll na. Pag nag-open ka ng MP2 account, may pipiliin kang dalawang options. At yung option na pipiliin mo, dito magkakaiba ang kikitain mo. Malaki ang pagkakaiba, kaya pakinggan mo to ng mabuti. Option number 1, annual dividend payout. Ibig sabihin, every year, yung kinita ng pera mo, ibibigay nila sa'yo. Pupunte sa bank account mo. Cash agad. Parang sweldo pero hindi ka nagtrabaho para dito. Maganda to kung gusto mo ng dagdag na kita ngayon o kung may babayaran kang regular every year. Option number 2, compounded. Ibig sabihin, yung kita mo this year, hindi mo kukunin. Hahayaan mo ulit na magamit sa MP2. Tapos next year, kumikita na rin yung kita mo. Interest on top of interest. Yung pera mo, nagtatrabaho para kumita, tapos yung kita, nagtatrabaho rin para kumita din. Walang tigil. 5 years, 10 years, lumalaki lang ng lumalaki. Para maintindihan mo ang pagkakaiba, kilalanin natin si Cardo. Fresh graduate, bagong empleyado, 22 years old. Hindi siya mayaman, pero may isang sweldo siyang naiipon. 10,000 pesos. At kaya niyang mag-set aside ng 1,000 pesos buwan-buwan. Yun lang. Katulad mo o ng kakilala mo. Pinili ni Cardo ang option number 1, annual payout. After 5 years, nakapag-invest na siya ng 70,000 pesos total. Ang balance niya, 88,203 pesos. Ang kita niya every year, mga 5,000 hanggang 7,000 pesos, papasok sa bank niya kahit walang ginagawa. Hindi life-changing, pero real money yan na hindi niya pinagpawisan. Pagdating ng 10 years, 130,000 pesos lang ang total na inilagay ni Cardo. Pero ang lalabas sa kanya, 198,505 pesos. Kumita siya ng 68,505 pesos. Halos 2 months ng sweldo niya na hindi niya kailangan pang mag-overtime, mag-sideline o mag-alala. Yung pera niya ang nagtrabaho para sa kanya. Pero kung pinili ni Cardo ang option number 2, compounded, same 10,000 initial, same 1,000 buwan-buwan, same 10 years. Pero instead na kumuha ng dividends every year, hinayaan niyang lumago. Ang resulta? 198,505 pesos ang makukuha niya sa annual payout. Pero 218,000 pesos plus ang makukuha niya sa compounded. Halos 20,000 pesos ang nadagdag para sa walang extra na ginawa. Kaya ang tanong, alin ang mas maganda? Walang simpleng sagot dito. Depende sa sitwasyon mo. At yan ang gusto kong i-explain sa'yo ng maayos para malaman mo kung alin ang para sa'yo. Piliin mo ang annual payout kung gusto mo ng extra cash every year para sa tuition, bills o kahit family vacation. O kung kailangan mo ng backup fund na hindi mo inaabala buong taon. Matatanggap mo ang pera mo every year habang ang principal mo nananatili pa rin sa MP2 at patuloy na kumikita. Or, piliin mo ang compounded kung hindi mo kailangan ng pera ngayon at gusto mong hayaang lumago ang investment mo. Mas mataas ang kita sa huli. At kung mas matagal, mas nagiging grabe ang snowball effect. Kaya para sa mga bata pa,
Fresh grads, bagong kasal, mga plano pa lang sa kinabukasan. Ito ang mas matalinong option. Ngayon, para naman sa mga may konting mas malaking pera. Kilala na natin si Marge, 35 years old, middle career, may savings na. Nag-invest siya ng 20,000 pesos at naglagay ng 2,000 pesos buwan-buwan. Medyo mas malaki ang kaya niya, pero hindi rin siya milyonaryo. After 10 years, ang total na inilagay ni Marge ay 260,000 pesos. Pero ang lalabas sa kanya sa compounded mode, 397,010 pesos. Kumita siya ng 137,010 pesos na hindi niya kailangan pang pagtrabahuan. At ang pinaka-importante, ang 137,010 pesos na yan, walang income tax. Tax-free. Lahat para sa kanya. Pero teka, kailangan kong sabihin ito ng malinaw. Ang MP2 ay may 5-year lock-in period. Hindi mo ito pwedeng basta-basta i-withdraw anytime. Kaya wag mong gamitin ang emergency fund mo para dito. Ang MP2 money ay para sa pera mo na hindi mo kailangan sa susunod na 5 years. Yung natutulog lang sa bangko na kumikita lang ng 0.25%, yan ang ilagay mo dito. Hindi yung para sa emergency. At eto ang dapat mong malaman. Kung mag-early withdraw ka nung walang valid reason, mawawala ang 50% ng lahat ng dividends mo. Malaking penalty yan. Kaya kapag nag-MP2 ka, mag-commit ka. Treat mo itong tulad ng insurance premium. Set aside, huwag hawakan, hayaan mo lang siyang lumago. Isipin mo, meron ka bang pera sa bangko na kumikita lang ng 0.25% per year? Yung sobrang-sobra mo na hindi mo naman emergency fund. Yon ang tamang ilagay sa MP2. Kahit 10,000 pesos lang, kasama ang 1,000 pesos buwan-buwan, after 10 years, halos 200,000 pesos na yan. Yung pera mong natutulog, ginising mo na at pinagtatrabaho. Ngayon gusto kong marinig ang opinyon mo. Ikaw, kung mag-e-enroll ka sa MP2, alin ang pipiliin mo? Annual payout? Cash every year kahit maliit? O compounded? Hahayaan mong lumago at mas malaki sa huli? I-comment mo sa baba at sabihin mo kung bakit. Gusto kong malaman. Para magsimula, kailangan mo lang ng Active Pag-ibig membership. Mag-log in sa Virtual Pag-ibig, yung website o app nila. Mag-enroll ng MP2 account, piliin ang dividend payout mode mo, at magsimulang mag-contribute. Ang minimum ay 500 pesos per remittance, pero kung mas malaki ang simula mo, mas malaki ang kikitain mo. Pakinggan mo to. Si Cardo, 22 years old, nag-invest ng 10,000 pesos at 1,000 pesos buwan-buwan. Hindi siya mayaman, hindi siya nag-stock market, hindi siya nagnegosyo. Pag-ibig lang, gobyerno lang, at after 10 years, halos 200,000 pesos ang nasa kamay niya. Ang tanong lang ngayon ay, magsisimula ka ba? O uupo ka lang at hahayaang matulog ang pera mo sa bangko? Ako si Ate Karen, at kung nakatulong ang video na to, mag-subscribe ka, i-like at i-share mo to sa mga kaibigan mo na kailangan marinig ito.